Ngayong gabi, we will show you this side of Baguio City. Tignan natin kung in pa nga ba ang summer capital of the Philippines. At worth it pa rin bang bumiyahe kung may bagyo sa Baguio? Ano, sama ka sa biyahe ko? Kasalukuyang binabagyo ang Region 1 at 2 nang dumating kami ng Baguio. Pero tuloy lang ang aming biyahe hanggang makapag-check-in kami sa sikat na homestay dito sa La Trinidad, Benguet. Simple, pero ramdam mo ang init ng pagtanggap sa amin ng mga may-ari ng bahay. Akala ko ang tunog na to ang aking lullaby ngayong gabi. Isa pala itong pagdalaw ng kanyawan sa Ibaloy dancers para ipamalas ang naipamana sa kanilang kultura. Mula damit hanggang instrumento, authentic Ibaloy. Culture namin, pinapreserve namin, syempre, unang-una sa paggamit ng aming sayaw namin na kayaw. Yung kanyaw na yan, kung halimbawa may nagkasakit. Pero ngayon, ginagamit na rin namin kung may mga family gathering, a birthday, weddings. Kaya hindi na kailangan may nagkasakit o kaya may masamang nangyari na may mga kanyaw. Tulungan mo si Sir Drew, ilagay ito, pero kailangan tanggalin ang pants. Teka, parang alam ko na kung saan ako dadali ng sayaw na to. Ngayon, since pwede namin gamitin only as para sa mga happy gatherings, na ituturo na namin sa mga kabataan yung sayaw namin. Kahit na nga maliliit, pwede na ngayon eh. Noon hindi pwede. O kasi magagalit yung mga matatanda, sasabihin nila, bakit kaya mo bang magkatay ng baka o baboy? Ganon, nagagalit sila. Pero ngayon, hindi na. Ibaloy Wedgie. Buti na lang meron na akong nagawang anak. Dahil medyo mahigpit. At pagkatapos ng sayaw, isang welcome drink ang inabot sa akin ng elders. Yun actually, sir, bakit ino-offer yan? Para ma-blessingan ka ng maraming multiplication ng blessings. Blessing. Okay. Welcome to Benguet! Lalo na sa wakal! Salamat po. Kulang pagsayaw, sir. Kulang pa sayaw? Gusto mo pa? Sige! Isang blessing ang makita ang haring araw sa aming paggising kinabukasan, kahit na medyo maulan pa rin. Yan din yung tunog nung habang umiihaw kanina. Pasensya na. Good morning mga biyahero. At nandito tayo ngayon sa very foggy La Trinidad, Benguet. At kakain tayo ng almusal. We have your organic spinach. Dalawang vegetable lang talaga yung paborito ko. Sa buong buhay ko,
spinach and broccoli. Kasi they pack a punch in terms of their nutrient content. Kasi ang dami nilang, man, lahat na yata nandito eh. Kulang na lang, just protein, but I think they have just a bit of protein. But anyway, pwede kong imumog to. Breakfast, lunch, dinner. Super. You have your upland rice na actually ginawa nilang parang fried rice na rin na may chicken breast. Parati pag kumakain tayo dito sa this side of Luzon, no, parang ang kulay parati ng plato mo. Kanina, ang ingay-ingay sa labas dahil ang lakas ng ulan. Ngayon, parang timing, sabi ng Diyos. Okay, shoot muna kayo, Drew. Perfect na partner to sa all-organic veggies omelette. Kung ito breakfast mo every single morning, wow. Haba buhay mo. Tapos nun, lalabas ka dito, lakad-lakad ka, haba talaga buhay mo. Kaya yung mga tao dito, mga 150 years old na eh. Grabe. Pero mukha pa rin silang 30, 40. Lumaki man ang populasyon at nagsulputan man ang iba't ibang establishment dito, Baguio is still very beautiful mga biyahero. Di pa rin nawawala ang charm nito at syempre, ang cool breeze ng probinsya. Lalo na sa karatig bayan ng Baguio, gaya ng La Trinidad. Tahimik at tila wala pa ring bahid ng polusyon ang parte na to ng Benguet. Dahil 4 hours na lang ang land travel from Manila, very accessible at hassle-free na ang pumunta rito. Just follow the NLEX, SCTEX, T-Plex route and in no time, parang feeling nyo nasa ibang bansa na kayo. Ayos na, parang pelikula. Pwedeng title nito, Cowboys and Ibaloys! Yeehaw! Pero pwede biro, maganda pa rin palang mag-horseback riding sa ilalim ng pine trees. For 200 pesos, may ikot mo na ang scenic route na to dito sa La Trinidad. Reminds me of the Old Mines View Park kung saan pwedeng sumakay at magpa-picture sa mga kabayo. Naging favorite travel destination kasi ito ng mga Amerikano noong American occupation. Kita nyo naman ang aking cameraman na si Ray. Cowboy na cowboy ang dating! Isa pang impluwensya ng mga Amerikano ang ilang bar and resto sa Baguio. Yung iba nga may American theme pa rin. Pero ang resto bar na to, pinagsama ang kultura ng ibang bansa at nilagyan ng panlasang Pinoy. I'm a fan of beer, and I'm sure Filipinos are fans of beer, but iba pa rin kapag, uy, kaya, gawin natin kaya, gumawa tayo ng sarili nating beer. Gumawa tayo ng different varieties, different concoctions of beer. Hence, dito tayo ngayon sa Baguio, and they have their own brewery. Dito, handcrafted ang beer nila. May galing Amerika. May mataas na alcohol content para sa mga gusto ng matinding sipa. That's bitter. Meron ding medyo katamtaman lang ang pait. May dark beer o mas kilala bilang lager. I like it, bro. Hindi siya sobrang bitter, pero din yung hinahabol kong bitterness. I like it. Meron ding timpla na pwedeng pang dessert. That's right, pantanggal umay. At syempre, may beer na gawang Baguio na kung tawagin nila ay Pugaw. Pugaw? Ano sabihin ng Pugaw? Dito sa Cordillera, technically it means the people eh. Parang Manny Pacquiao, people's champ. Ito, people's beer. I mean, hindi siya ganun ka-bitter. I mean, I like bitter. Pero hindi siya ganun ka-bitter kasi Standard type. ano siya, it's medyo sweet pa rin. Okay na. 2 taon pa lang silang gumagawa ng iba't ibang beer. Ang ilan sa kanilang mga beer, ipinapares din nila sa pagkain. Gaya ng Stout Isaw.
Yan ang Russian beer paired with Pinoy fave street food na isaw ng manok. Ito naman, pork belly at Kraken beer. May pizza muffin din na perfect sa passion fruit beer. At breakfast beer na bagay naman sa omelette. At gaya ng mga gulay sa Baguio, all natural daw ang beer nila dito. Walang preservatives. Ayos! Pero hindi talaga beer ang pinunta ko dito mga biyahero, kundi ito. Alam mo, ever since before, sinasabi ko sa asawa ko, pwede ba akong magkaroon ng dispenser sa bahay? Oh, which is good. Sabi niya, no. Gusto ko yung mga dispenser niya. Katawa. Matapos matikman ng iba't ibang uri ng beer, nakilala ko ang local guide na si Manong Vice. Tubong Baguio, native na native. At dadalhin niya raw ako sa isa sa mga sikat na kainan ng mga local na gaya niya. Proud po ako maging citizen ng Baguio kasi dito po ako lumaki. I'm a native here. Proud Igorot po. Mama Dins po tayo, yung kainan po ng mga frontliners dito sa Baguio, mga taxi driver, jeepney driver, kahit ng mga turista. Ano yung mga pagkain sa harapan natin, sir? Dito yung bulalo, dito yung dinakdakan. We have sinanglaw, laman loob ng kambing. Laman loob ng kambing. Then we have pinapaitan. Kain na tayo, sir? There you go, bulalo! Can't go wrong with the soup, lalo na kapag malamig ang panahon. Actually, ito yung ginagawa ng mga ibang tao talagang parang lumalangoy yung kanin sa sabaw. Ang kagandahan sa ganitong kainan, pasok na pasok ito sa bulsa. Mag-ingat lang dahil nasa tabing kalsada to mga biyahero. Dahan-dahan mang nagiging moderno ang sentro ng Benguet na Baguio City. Ilang minuto lang mula rito, may mga lugar pa rin na tahimik at probinsyang-probinsya pa rin ang dating. Perfect weather pa rin para sa pagtatanim ng iba't ibang mga prutas at gulay. Maraming advantage. Ang unang advantage is of course yung malinis na hangin, plus of course yung cold weather, yung mga tinatanim namin na mga organic vegetables, kinakain din namin, gino-juice namin, pinang-cleansing namin sa aming mga katawan. 85% ng gulay na ingredients sa chop suey dito sa Benguet nang gagaling. Sayote, carrots, broccoli, repolyo. At ang presyo rito sa bagsakan sa La Trinidad, mas mura ng 20 to 50 pesos kada kilo. Depende sa dami ng ani. Siyempre, mas tumataas ang presyo para sa mga gulay na rito lang sa Benguet tumutubo gaya ng cauliflower at broccoli. Bukod kasi sa maganda ang lupa at klima dito sa Benguet, pagtatinim talaga ang pangunahing kabuhayan ng mga locals, katulad ni Manong Jeffrey Laruan. Ako si Jefferson Laruan, organic farmer dito sa Benguet, particularly dito sa La Trinidad Town. Bakit ako nag-organic? Yung health ng mga tao na kumakain ng aking gulay. Kasi marami na tayong nakikitang namamatay sa cancer na mga bata pa. So, yun yung naging challenge namin or naging challenge ko to shift into organic farming. Ang sikreto sa malusog na organic farm ni Manong Jeff? Composting. We have a process of doing our compost which takes about 15 days. 15 days. It's called the rapid composting technique. So you can see here is a fresh pile. Okay. This is the first pile. Then we turn it after 3 days. Okay. For 3 days turning, every 3 days turning, 5 times turning, then we have the ready compost. Ang nakikita nyo na tila bundok na yan, ang compost. Galing yan sa iba't ibang mga dahon, mga sanga, at iba pang mga naiiwan o nasisirang mga halamang tanim nila. Ika nga, walang tapon. Hinahayaan nila ang mga ito dito ng 3 araw hanggang sa mabulok.
sa kanila gagamitin bilang pataba sa kanilang mga tanim. Mas mabilis mabulok ang compost kapag ito ay hinahalo. Call me Mr. C. Mr. C is really good in composing. Anak ng Benguet naman kayo. Turn over doon. Turn over dito. Kailangan lahat ay mabulok ito. Para maganda ang organic ani natin. Mas matrabaho kung tutuusin kaysa sa farming na gumagamit ng commercial fertilizer. Pero ayon kay Manong Jeff, sulit naman. After showing me his way of preserving and maintaining the farm, ipinakita na sa akin ni Manong Jeff ang kanyang mga tanim. So this is our broccoli. Paubos na pero meron pang paisa-isa na pwedeng i-harvest. So you can use my knife. Pero sir, sabihin natin kapag organic, wala kang ginagamit na pesticide, Yeah. ang ginagamit na insecticide, paano yung mga peste? Ang way namin ng control ng peste is IPM or Integrated Pest Management. So it starts from the seeds. Even from the seeds, you choose the seed that is resistant to pest, resistant to sickness, up to the point where during the harvest time, we started from the very beginning, from day one. Ayan. So you can clean it, remove the leaves, chop off the leaves. She loves me, she loves me. She loves me, sir. She loves me. So ready na, pwede nang lutuin. Pwede lutuin You to, sir? can also eat it fresh. You don't even have to wash it. Don't need to Because wash. that's clean. Okay, so that's broccoli. That's broccoli, sir. Iba't ibang halamang Benguet ang tanim ni Manong Jeff sa kanilang farm. Pero syempre, meron din siya ng Baguio's Best. Na ito na nakataas is we are preparing it for strawberry plant. Because the strawberry, ang maraming kumakain doon sa strawberry nang gagaling sa lupa. So to solve the problem, ganito ang gagawin namin. Pero may mga bagong tanim din si Sir Jeff na siya palang daw ang nagtatanim sa buong Benguet, gaya ng kale. Why kale, sir? High demand? Yun yung uso ngayon. Oh, okay, right. And of course, high demand. High demand. Pati ano I mean, a lot of, I've read a lot of articles nga na it's very, very nutritious. Meron ding sugar beets. Ito yung hinahalo sa Russian salad. Mostly colored vegetable actually. That's why the red Russian is in demand for juicing because of the color. Right. I heard it's has a high content of nitric oxide, which is good for endurance athletes. So the health enthusiasts, ang ginagawa nila, they juice the whole thing. At isa pang kakaibang root crop na kung tawagin ay yakun. Sa unang tingin, mukha siyang mataas na halaman. Pero ang bunga pala, nasa ilalim. Ang fruit nito nasa loob ng soil. Holy smokes! Holy kamote! Ano siya, sir? Parang kamote, gano'n? It's parang singkamas. Parang singkamas. Oh, pero ang texture niya parang singkamas, but the taste is mas matamis siya. At saka this one, maganda for problem sa kidney. Ang mga sanga at halaman na tinanggal sa mga bunga ng mga inani rito, pinapakain nila sa kanilang mga alagang rabbit at baboy. Everything is put to good use. Wala talagang tapon. Farming is not just, hindi ka lang nadala doon because of some circumstances or some other reasons, but parang I choose to become farmer. Kaya kahit na ang misis ko noon ay medyo china-challenge ako, sabi niya, wala kang income dyan sa farming. Kasi pati yung sweldo niya, kinukuha ko, pinadala dito. Pero now, very thankful siya. Ika nga ni Manong Jeff, he's been sowing seeds since 2005. Now, he's just reaping all the fruits of his labor.
From the backyard, diretso na agad sa aming plato. Kahain na ang all-organic salad and juices. Katulad ng sinabi ko, ilang beses na, hahaba talaga ang buhay ko dito. Breakfast, lunch, merienda, dinner, gulay ang kakainin natin. It's beautiful, it's fresh. This is their fresh organic salad na nakuha lang just a few meters away from where we are right now. Meron kang romaine lettuce, meron kang carrots, meron kang beets by Dre, meron kang alfalfa, at ang hindi ko pa natitikman, yung kanilang yukon. Yakun. Yeah! Natak na sa lupa kanina. Na root crop. Okay? Okay. Game. Fight. Alam mo, naalala ko yung kausap ko yung isang nutritionist. Sabi niya, alam mo, importante, basta't yung basehan mo kapag healthy, yung gusto mong kainin, dapat makulay. Siyempre, okay sa salad kasi combination of flavors, ano? Parang, sabihin natin yung, gusto ko malaman kung ano yung lasa ng yukon. Yakun! Yakun, sabi nila parang singkamas. Siya yung nagbibigay ng tamis. Parang siyang singkamas talaga. It's a good diuretic. Sabihin nun, okay pampaihi. So, tira ka ng yakun, tira ka ng kape bago ka mag-drive papuntang Baguio. Okay, masasabi ko lang, Yakuna Matata. Minsan naloka tayo ng mga restaurants na meron silang mga makukulay na shakes. Kaya kailangan importante talangin mo talaga, is it fresh? Ano yung nasa loob? Kasi kung minsan ginagawa nila powdered. Anyway, this is fresh. This is fresh kale with honey. Wild honey? Wild honey. Ito yung iniinom mo kapag wasak ka the night before. Hindi talaga. Ito yung kahit na, of course, you know, it's really healthy, but it's also, it makes you think that you're healthy. Gets mo? Pasok kasama yan eh. You feel good, you think good. Description ng lasa. Siyempre meron siyang konting green leaf. Yun yung nalalasahan. And may wild honey. So nagbabalance yung flavor. Now I feel good. Feel healthy. Kung nag-iisip kayo ng tatak benguet na pampasalubong aside from fresh veggies, nariyan ang makukulay na hand-woven fabrics na to. Ang bawat produkto rito, pinaghirapan ng gusto. Kaya huwag nang tumawad kung may kamahalan ng presyo. 100% handmade naman kasi. Mula sinaunang kasuotan ng mga iba't ibang tribo sa Cordillera Mountain, meron dito. Yun po, doon nagsimula ang weaving dito sa Easter School. Wala actually kaibahan. Ang nakikita ko lang ay noon kasi ang ginagamit nila is backloom. Ngayon, gumagamit na sila ng ganito, fret loom na. Ngayon, ang traditional weaves, pang modern look na rin. Isa pang perfect na pampasalubong ang wood carvings. Iba't ibang hugis at disenyo ang meron dito. Pero pinaksikat ang malamatsyete na obra gaya nito. Perfect pang display o panregalo para sa mga kamag-anak mula sa ibang bansa. Yon. So medyo multi-tier ang mga different hot springs na nakikita natin dito magkatabi dahil syempre may pinanggagalingan lang naman tong mga lukewarm. May mga iba lukewarm, may mga iba medyo mainit na tubig at mukhang dun yata nanggagaling yun. Punta natin. Kung ang mga turista nagsiswimming dun sa mga iba't ibang klaseng
hot springs. Yung pupuntahan natin ngayon, dito, hindi naman nagsiswimming, pero dito yung natural sauna ng mga locals. In fact, makikita niyo yan kung saan nanggagaling yung init, tinatransport nila yan papunta sa iba't ibang hot springs. Puntahan natin yung source. Cueva ni Eva o sauna ni Sisa? Mga biyero, di po marumi ang lente ng aming camera. Nagka-moisture lang po dahil sa init ng bukal na to. Okay, good. Walang nakahubad. Medyo half-naked lang. Woo! God, ang init! Hello po! Pwede po bang pumasok? Baguio weather sa labas. Summer beach weather sa loob. Sir, magandang hapon po! Okay lang, sir. Mukhang naiintindihan ko na kung bakit kayo nakahubad. Bakit po pa tayo pupunta dito? Medyo mataas kasi ang cholesterol level mo. Opo. Mas maganda dito kasi effortless, lumalabas lang. Lumalabas lang yung pawis. Matagal-takbo ang pawis. Matagal na ho ba kayo pupunta dito? Siguro may mahigit isang taon na po. Isang taon na din. Pero once a week lang po ako pupunta rito. Once a week. May duration po ba? Ilang minutes po kayo nasa loob nito? Hanggat hindi ko po nauubos yung tubig na 1.5, hindi po ako umuwi. Na-encourage lang ako sa mga nakikita ko dito pumupunta yung mga marami kasing nagda-dialysis na pupunta dito. 6 years na noon pa hanggang ngayon okay naman po sila. Kaya siguro nga po maganda ang effect nito sa katawan. Nadiskubre ang bukal na to sa kuweba ng mga dating nagmimina sa Itugon. Alam nyo, mga biyero, syempre hindi yun naman nararamdaman, pero kita-kita nyo naman yung tagaktak ng powers ni Kuya. Talagang mainit talaga. Ako, kung pwede ko lang ihubad ang damit ko, I promise ako sa asawa ko na talagang sa kanya ko lang i-reveal yung aking katawan, sir. Sige, sir, baka mag-lose pa ako ng 20 pounds may limapan ho kayo. Salamat, sir. Sige po, sir. Salamat po. Welcome po kayo. Salamat. Kilala bilang summer capital ng bansa ang Baguio City. Pero ang nauna raw na bansagan niyan ay ang mga Amerikano nang sakop pa nila ang bansa noong 1900s. Sa katunayan, ito nga araw noon ang hill station ng mga Amerikano. Bukod sa nasa mataas ang lugar na to, hill station kasi ang ipinangalan nila sa isang lugar kung saan maari silang magbakasyon tuwing summer. Kita pa rin ang American heritage hanggang ngayon dito sa Baguio. May mga ilan pa ring Western-inspired bars. Isang patunay na may malaking impluwensya talaga ang mga Amerikano sa mga taga rito. Siyempre kasama ho, di ba? Ang karamihan naman ho na nagbabakasyon rito is talagang pag-vacation kasama ang food, kasama ang, siyempre, experience mo pagka malamig. Mas masarap kumain naghahanap ka ng something warm, something mainit. Advantage sa Baguio, of course, yung fresh vegetables ho. Kung ang fireplace na gaya nito noon ay ginagamit sa pagpapainit ng loob ng bahay, ngayon, ginamit na nila ito bilang lutuan. Dito sa resto na to, abay, benta ang wood fire brick oven delights nila. Gaya ng grilled steak, syempre, brick oven pizza. Bago tayo magsimula sa pizza party, alam niyo bang sa isang maliit na bahay lang nagsimula ang business idea na to? Sinubukan lang ng may-ari na magluto ng pizza sa loob ng kanyang bakuran at magbenta sa mga kapitbahay. Hanggang sa di nagtagal, dumami na ang kumakain dito. Pwes, tingnan nga natin kung kaya ko rin magluto ng ganyan. Una namin ginawa ang goat cheese pizza. Dalawang palad. Hihilahin nyo lang po, tapos iikot nyo lang. Hila, ikot. Parang nangangulangot. Hila. Ito na po yung sa... Itino-toast na po namin yung dough. Ako, ito na yan. Nakikita na sa pelikula. Yan. Dalawang kamay lang po. Okay.
Pwede rin po yung one hand para mas makita nyo po kung gaano kalaki. One hand? Show off! Show off! Ano ba? Paano yan? Pag ganun? Pag ganun? Pagkatapos mo mag-stretch, yung toppings na po yung gagawin natin. Okay, bro. Sige. Side A, side B na natin. Okay. Tapos ilalagay nyo na po, sir, dito. So I'm guessing what we're doing is thin crust, no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, yun na po yung... Ito na po yung toppings. Yung tomato sauce po muna yun. One scoop lang, sir. One scoop lang. Yan. Ilagay nyo po sa gitna lahat. Saka nyo po i-spread, basta maglalagpas sa side. Okay na po. Feeling chef ako sa paglagay ng mga topping na to, no? Ha? Kami lang din naman kakain nito, eh, no? Ito po yung last serve, yung dried tomato. Sa dulo? O Ito lang dyan po lang? sa may gitna. Yan, dyan lang po. Okay na. Kapag pumalsa na yung sa dulo, ito na po yung gagamitin natin. Iikutin po natin. So, ito po. Wow! Hindi, ikaw na gumawa niyan, bro. Sige po. Masyadong delicate. Wow! Yummy, man. Agad naming sinunod sa lutuan ng Wagyu Meatball 3 Cheese. Wow. Oh, ulang la mama. Ito tayo. Diretso na ito sa table. Cute mo! Ika nga dito! This is it, Pancit? Well, this is it, pizza. So this is their Wagyu meatball, 3 cheese, roasted garlic. Sama-sama na lahat. I love it. Chili olive oil? Don't get me wrong, I love pan pizzas. Or deep dish pizzas. Masarap talaga. Pero pag marami kang choices sa table, ayaw mong mabusog kagad eh sa mga deep dish or pan pizzas. But the thin crust, at least nalalasama yung flavor. Plus, makakain ka pa ng ibang dish. Nagpanggap pa tayo na may salad. It's pretty good too. Sometimes, pizza, pasta, simple food, simple ingredients, that's all you need. Alam mo yun, kapag kumakain ka ng cinnamon roll, tapos nun, kinukuha mo lang yung gitna kasi yun yung paborito mo. Hindi naman halata. Hindi halata. And for the grand finale. Okay, busog na ako. Bye. Ibang klase talaga kapag may sarili kang pugon sa bahay mo. Wonders. 3 minutes. 3 minutes. Fast food. Pero healthy ingredients. Well, this one, see, there's just, iba pag nakukuha, kung kaya nila ng high heat eh, ha? Or sometimes sa pugon, pag low temperature, pero, you know, slow roast, it's just... Pork ribs. Talaga yung mga kinakamay, parang chicken wings. Pwede rin. Sakto lang.
Pwede din. Laban sila, oh. A barbecue with garlic. Pwede din. They got really, really good. Good stuff. Good stuff. Everything is good. Minsan ko na sabihin to. I'm happy. Pizza happy, pasta happy, ribs happy. Kain tayo. Mula sa aking nakabubusog na pizza masterpiece, punta naman tayo sa isang art gallery. Dito sa BenCab Museum, matatagpuan ang mga obra ni Benedicto Cabrera, o mas kilala bilang The BenCab. Nahati ito sa 5 galleries. May iba't ibang sculpture at painting ng iba't iba rin ang tema. Very evident pa rin ang kulturang Ifugao sa kanyang mga obra. Maaari ring mag-pictorial sa napakagandang garden sa ibaba ng museum. Dito, kuta ka na sa sariwang hangin. Kasama ko ulit ang nakilala nating local na si Manong Vice. Ipapakita raw niya sa akin ang one-stop shop ng Pinikpikan. Dito po ang ng Pinikpikan. Okay. Tiga Cordillera. Marami pong pwesto pero isa rin dito ang pinakamalawak. Okay. Kasi pag sinabi natin Pinikpikan, syempre, alam ng mga tao, ito yung kasama sa ritual ng mga... Yes. Di ba? Mga locals dito, mga tiga Cordillera na binubugbog muna, parang pinapatpak. Pinapalo muna yung manok. Yung pakpak muna. Yung pakpak muna, bago iluto. Susunugin muna. Susunugin muna, tama. Ano pinagkaibahan po nun? I mean, yun yung conventional. Ito po. Kasi dito po, yung old way, yung sa apoy, mismo sa kahoy. Ngayon, nakikita mo yung mga dyan, yung mga blowtorch. Blowtorch na? Ayan yung modern na para mas madali. At saka yung pagkasunog, medyo parehas. Even? Walang masyadong maitim na parang luto. Oo. Para even lahat ang paglabas ng yung skin. Ayan. Para mas lalong bumango. Bicol, medyo malambot. Malambot. Yung kal lang, matigas yung karne. Yun ang pagkaiba ng manok na Bicol. Kahit na ilang beses ko na ito na-experience, hindi ko pa rin malambot pa rin ang puso ko. Pwede bang tinapay na lang kainin natin? Pag napili na ang manok, saka ito kikiluhin. Pag nabalatan na, oras na para lutuin ang manok. Pagtapos ng maluto ang balat, oras na para hatiin ito sa mas maliit na parte. Ngayon, maaari nang lutuin ang manok. Hindi na lang po kayo, Drew. Thank you, sir. Yes, sir. Enjoy pa rin ang bumiyahe sa Baguio kahit highly urbanized na to. Ulan man o umaraw, sulit pa rin itong pasyalan. Ang Baguio ay hindi mawawala sa isipan ng bawat Pilipino. Gaya ito ng Pinikpikan na walang komplikadong sangkap. Tutusin nga ang pagiging simple nito ang nagpapasarap dito. Ganyan ang Baguio, katulad rin ng bawat tao na nakilala ko dito. Payak at simple, pero sila ang nagpapasarap sa lahat ng biyahe ko. Parang nag-time travel ka dahil yung lugar para kang nasa hacienda, different vintage houses. Pag mangliligaw ka, dito dutungaw ang babae. Kung ayaw niya yung lalaki, Wala. sasara na yung Sarado. pintana. Batuhin ng bato. O yun.
Ano, sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!